Sila ang Golden Gays ng Manila. At madami sa atin ang tingin sa kanila ay lola na walang alam at binibigyan na lang sila ng donations. Pero ang gusto nila ay ipakita sa lahat na kahit matanda na sila, ay nakaka-perform pa rin sila para sa donations. Binibigay para sa kanila. At lahat ng mga members nila ay homeless at ang mga buhay ng mga senior citizens ay maaayos kung sila ay mabibigyan ng permanenteng bahay na matitirhan. At hindi ito makakaya ng isa o dalawang tao lang. Kasi noon, kung bakla ka ay hindi ka rin nirespeto ng mga tao. Ang sabi nga nila na ngayon pa lang mag-out na kayo para hindi kayo magsisi sa huli. At ang show must go on para sa mga Golden Gays. Dito sa Pasay sa Metro Manila, may mga gays ang nagsasabing mas importante pa rin ang bahay kasi sa experience nila nung pinalayas sila ng asawa ng founder nila para ma-stop na ang mga gay activism sa bahay. At sinirado nila ito completely na ginagawa ang mga lolas na walang mapuntahan ng ilang buwan. Kaya ang mga lolas ay naghiwalay at naging malaking deal ito sa grupo kasi ito ang unang naghiwalay sila. At wala silang mapupuntahan at hindi nila malilimutan ito. Ang mga lumang kanin ay ini-steam lang nila para makain sa hapon at kumakain sila ng sabay kahit wala silang lamesa. Si Flor Ben Jr. at si Rico Reyes ay bumuo ng isang 45-minute na show at kumakanta sila. Ito naman si Al Enriquez at ang ginagamit niyang pangalan sa Golden Gays ay si Carmen de la Rue. Isang 87 years old at taga-Baclaran. May maputing buhok at masaya siya kahit ganito. Ang mga Golden Gays ay nagre-rely sa mga donations at mga sideline nila para makabayad sa kanilang renta sa bahay. At nag-save sila para makabili ng kanilang permanenteng bahay. Sa lumang bahay na inuupahan nila na may 2 kwarto sa itaas at may 9 na nakatira dito, at sinasabi nila na sana matupad nila ang kanilang wish na magkaroon ng sariling bahay na makakapag-adapt ng mga senior gay na nangangailangan. Ito si Vicente Celeridad Jr. at nakatira sa Parañaque sa Metro Manila at natutulog lang sa bus station. Sinabi niya rin sa panahon nila noon na hindi rin nirespeto ang mga bakla at sinasabihan sila ng mga below the belt at ayaw nila na may mga bakla sa kanilang opisina kaya naging jobless sila. At ngayon, siya ay nagtatrabaho sa City Hall. Ang mga bakla ay pupunta sa kanilang mga kabaro dahil kahit sa sarili mong bahay ay hindi kanila maintindihan. Katulad ng paggamit ng gay lingo. Sa ngayon, ang pagiging bakla ay hindi na mahirap dahil inumpisahan nila ito noon. At ang akala nilang mga lola at walang mga alam at binibigyan na lang nila ng donations pero ang gusto nila ay maglagay ng kasiyahan sa mukha ng tao kahit matanda na sila. Sabi nga nila, basta kaya lang, magbibihis sila at sasayaw sa stage. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes. At hanggang sa muli and stay cool.